Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Biyernes. US President Donald Trump di gagamit ng nuclear weapon versus Iran. Nilinaw ni President Donald Trump na hindi niya balak gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran. Ito ang tugon ni Trump sa tanong ng mga reporter sa White House patungkol sa paggamit ng naturang armas. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Bagamat iginiit ni Trump na hinding-hindi siya susuko at maninindigan siya sa kanyang mga desisyon. PBBM at First Lady Liza biyaheng Japan. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Jenny Albason. Nakatakdang magsagawa ng state visit si Ferdinand Marcos Jr. sa Japan mula May 26 hanggang 29, 2026 kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Batay sa anunsyong inilabas ng Presidential Communications Office, isasagawa ang nasabing pagbisita bilang tugon sa imbitasyon ng pamahalaan ng Japan. Makikipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Takaichi Sanae upang talakayin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan, pati na ang issue sa enerhiya, pagkain at maritime security. Nagbubulgar, Jenny Albason. Rollback sa petrolyo non-stop. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Brian Kidzon. Inaasa na magkakaroon uli ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Matapos ang 4 na araw na kalakalan at negosasyon sa Myanmar Plat, Singapore, inaasa na maaaring bumaba ang presyo ng diesel ng 8 piso hanggang 10 piso kada litro sa susunod na linggo. Ang presyo ng gasolina ay posibleng manatiling pareho o tumaas ng hanggang piso kada litro. Samantalang sa kerosene naman ay 10 piso pero hindi pa kasali ang presyo sa mga huling araw ng linggo. Ang magiging pagbabago ng presyo ngayon ang magtatakda ng presyo ng diesel at gasolina na ipatutupad sa darating na Martes. Nagbubulgar, Brian Kitson. Dating House Speaker Martin Romualdez pinagbawalang umalis ng bansa. Inaprubahan ng Sandigan Bayan noong Miyerkules, April 22, ang request ng Office of the Ombudsman na mag-issue ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kay Romualdez sa gitna ng issue ng flood control projects. Ito ay kahit na nabigyan na ng travel clearance si Romualdez noong April 20 para sa kanyang angioplasty surgery, kung saan ito ay mawawala sa Pilipinas mula April 20 hanggang May 4. King of Pop Michael Jackson, resurrected? Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Veron. Tila nabuhay ang King of Pop na si Michael Jackson sa biopic film na Michael na kwento ng buhay at legacy ng music icon. Ang nasabing pelikula ay naglalahad ng istorya ni MJ mula sa pagiging batang performer sa Jackson 5 hanggang sa pagiging global superstar. Ipinapakita rin dito ang journey niya bilang isang artist na nagbago ng pop music at live performances sa buong mundo. Ang Michael ay pinagbibidahan ni Jafar Jackson na pamangkin ni MJ sa kapatid nito na si Jermaine. Marami ring pumuri kay Jafar dahil sa kuhang-kuha niya ang signature moves, aura at presence ni MJ at ito rin ang kanyang first acting role. Nagbubulgar, Mabel Veron. Back in the throne! Nasungkit ng Creamline Cool Smashers ang kampyonato sa Premier Volleyball League PBL All-Filipino Conference 2026 matapos talunin ang Signal Super Spikers. Natapos ang laban sa score na 25-23, 22-25, 25-16, 16-25, at 15-11. Pabor sa Cool Smashers. Nauuso ngayon yung mga politiko na umaalis ng bansa. Katulad na lamang ni Vice President Sara kahapon. Kaso hindi natuloy. At ngayong araw naman si Romualdez. Yes. Dahil sa Sandigan Bayan. Oo. And tingin ko naman, Mitch, okay naman na ma-hold yung mga, alam mo, yung may kinakaharap na question. Yan tingin ko dapat lang naman na huwag muna silang lumabas ng bansa dahil syempre may mga procedure na ginagawa sa kanilang kaso or sa pagtatanong sa kanila, di ba? Kaya dapat lang na nandito lang sila. Pero
paano yan kung health issue na yung kanilang rason kaya sila aalis or lilipad? O tingin ko pagka ganun kasi, alam naman natin na yung mga politiko natin ngayon, karamihan artista na rin, di ba? So, hindi mo na rin masiguro kung halimbawa man magkaroon ng mga ganong question, di ba? Kung halimbawa may sakit ka, usually makikita mo, meron mga nagbebenta na ng leeg nila, or di ba, naka-wheelchair. So, hindi na natin masabi kung alin yung totoo. So, may mga sigurado ako na questionable yung mga ganong issue pag sinabi mong health issue na, no, di ba? So, okay lang din naman siguro na dito na lamang dito na magpagamot. muna. Ang dami naman natin ditong doktor na sikat, di ba? Tsaka yung mga hospital na alam mo naman kilala, di ba? So yun. Ganun lang naman tingin ko. Pwede naman, di ba? So, ano ang weekend mo ba? Kumusta? Uy, hindi ako lilipad. Pero dito lang. Di ba? Mamamasyal kasama ang pamilya. Tama. Di ba? Kasi Pagka rest day, kailangan magamit yon kasi with family. Tsaka hindi ka papayagan lumayo. Ikaw ba, saan ka naman? Dito lang din. Usually, Parang nakita kita nag-ano lang kami. Nagsisimba sa umaga. Sunday. Ganun lang nangyayari sa amin. Pero syempre, dahil ano ba ngayon? Friday, diba? long Shout out pala sa aming napakaganda at very tama talented na direct. Happy birthday sa'yo. Maligayang kaarawan, Giovanna. Yes. Diba, Miss Giovanna? Ayan, Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ayan. Ayan. At syempre, binabati rin natin ang ating news editor na napakaganda. Ito, itong pangalan niya talagang walang karapatang Maging malungkot. no? So, Pangalan pa lang. Welcome sa ating news editor. Walang iba kundi si Miss Joy Asis. Ayan. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.